Pagkatapos nga namin maglinis sa bahay ay nag-asikaso na kami at naligo kasi pupunta na kami sa klinik. Yung mga gamit ni Mrs. tsaka ni Baby para sa panganganak ay nakahanda na. Pati yung mga documents na kakailanganin ay inihanda na namin nung una pa. Kaya ibababa na lang namin ito at sasakay namin ito sa e-bike. Yung ibang personal na gamit na lang, yun na lang yung aasikasuhin namin at isasakay namin sa e-bike. Kasi ginagamit pa namin ito araw-araw. Okay na nga gamit namin at aalis na kami. Medyo natataranta ng onte pero hinga-hinga na para lang kumalma. Sa klinik. Nakakakaba. Rally. Grab ang lung. Yan mo na dito lang. Pagkatapos ng 15 minutes ay nakarating na kami sa clinic. Mga 10:30 na kami nakarating dito. Pagdating nga namin ay nasikaso agad siya at kinamusta. Pagkatapos nun ay pinagbihis na siya ng kanyang diaper. Kailangan kasi siyang i-IE ni doktora para malaman kung ilang cm na siya. Mga 10 minutes na yung interval niya dito, yung pananakit ng kanyang tiyan. Chinek up nga si Mrs. dito kasi meron ng fluid na lumabas sa kanya. Tinignan kung sapat pa ba yung fluid sa loob ng kanyang tiyan para doon kay baby. Dito guys, nasa 2 cm na siya nung inai siya. Mga 11:20 to guys nung inai siya. Mga 5 minutes na ang interval niya dito, kaya pinapasok na kami sa kwarto niya. Nasa 12:10 ito nung pinapasok. Pagkatapos nun ay pinagpalit na siya ng kanyang damit kasi isiswero na siya. Pagkaswero sa kanya dito ay maya-maya tuloy-tuloy yung pananakit ng kanyang tiyan. Pagkatapos nun ay inai siya kasi para matignan, yun pala nasa 7 cm na siya dito. Maya-maya naman dyan ay pumutok na yung kanyang panubigan at diniretso na siya sa delivery room. Mga 12:45 na ito at naghihintay na kami dito sa labas ng delivery room, kami ni Mama. Mga 1:11 ay narinig na namin yung iyak ni Baby. Kaya kami namang tatlo ay nandito kami sa labas ng nursery room, tinitignan namin doon sa maliit na butas si Baby. Mga 1:30 naman ay binuksan na yung kortina dito sa my nursery room para makita namin si Baby Elise. Ang cute-cute! Mga alas 2 naman ng tanghali ay pinalik na sila Mrs. tsaka si Baby doon sa aming kwarto. Ngayon lang din kami nakakain kaya bumili na lang ako ng lechong manok. Pagkatapos namin kumain ay umuwi muna ako ng bahay para ilibing yung inunan ng bata. Nagluto na rin ako ng pagkain ni Mrs. tsaka nag-init ako ng tubig. Babalik na tayo guys ng clinic. Ayun guys, so kakarating ko lang. Ayun sila. Gising na si Mami, si Mama. Tsaka si baby. Tapos na bebe. Kakadede na daw siya. So, si Mami papakainin na namin. So, after 4 hours, kakain na siya. So, Mami! Kinagabihan naman nito ay hinatid ko si Mama at si Iya pauwi ng bahay. Kasi isa lang ang bantay na allowed na magstay sa gabi. Kaya kami na lang ni Mrs. ang magkasama buong gabi. Animago talaga ako guys kasi first time ko makahawak ng newborn. Si Iya kasi nahawakan ko siya, mga 4 months na siya. Kaya itong kay Elise ay talagang naninibago ako at parang di ko talaga alam ang gagawin ko. Mga 7 ng umaga ay sinundo ko na ulit sila Mama at si Iya para bumalik dito sa clinic. At dito na kami mag-aagahan. Pagdating naman ng tanghali ay sinabihan kami na pwede na ma-discharge si Mrs. ng mga alas 2 ng tanghali. Kaya kami nag-asikaso na, pinilipan na namin yung ibang papeles na kinakailangan at maya-maya ay inai na si Mrs. Habang inai si Mrs. ay kami naman ay inaasikaso yung mga gamit. Pagbalik ni Mrs. ay pinaubos na lang sa kanya yung dextrose kasi meron pa. Si Baby naman ay kinuha ulit kasi kailangan siyang in-newborn screening. Kaya ito si ate, nagpapatawa kasi umiiyak pa rin si Baby Elise. Mga alas 2 ng tanghali ay may pinipila pa na lang kami ng form tsaka yung certificate of live birth kasi yung kanyang dextrose ay ubos na at uuwi na kami.
Pagtanggal sa kanya ng dextrose ay tinulungan ko na si Mrs. na magbihis ng kanyang susuotin pa uwi ng aming bahay. Pagbalik niya ng kwarto ay nilagyan ko siya ng asin para pag bumiyahe na kami ay hindi siya mapapasukan ng hangin sa kanyang katawan. At ito na nga, uuwi na kami so nilabas na namin lahat ng gamit tsaka si Baby Elise. Pwede magkatabing kama. Asan si Warden? Gusto ko makausap. Nasa conference, mga Syempre, bago umuwi, kailangan magbayad muna ng bills. Tapos, binigyan na rin kami ng gamot na iinumin ni Mrs. Pagkatapos nun ay mga alas 3 ng hapon ay umuwi na kami. Pasado 3:30 na rin kami nakauwi ng bahay kasi dahan-dahan lang yung aming biyahe para hindi matagtag si Mrs. tsaka si Baby. Ibinaba ko na yung crib ni Baby Elise tapos sinet up ko na rin yung airbed na pagtutulugan namin dito sa baba. Mga isang linggo din kasi kami mag-i-stay dito kasi bawal nga si Mrs. umakyat sa second floor. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood! Welcome home, Baby Elise!